Ito na ang may atraso, ito pa ang matapang. Magtutuos sila nito sa ibang araw. For now, mag-iisip na muna siya ng paraan kung paano niya ito papahirapan. Total sinabi naman nito na alam nito ang lahat ng gawaing bahay at doon niya iyon sisimulan. Parang kakainin siya nito ng buhay kung makatingin ito sa kanya. At kung umiti naman ito parang nakakatakot dahil hindi niya alam kung ngiwi ba iyon o ngiti. She's scary, pero hindi siya magpapatalo sa babaeng iyon. Hindi pwedeng siya ang boss tapos siya ang susunod sa babaeng iyon. No way. Titingnan niya kung hanggang saan ang tapang ng babaeng iyon. Kung nakagawian nito ang sagot-sagutin ng dati nitong amo, pues hindi iyon po pwede sa kanya. Maghahalo muna ang balat sa tinalupan bago iyon mangyari. Hindi luluhod ang isang Joshua Villana sa isang mukhang mangkukulam lang. Alas 12:30 na ng madaling araw nang maisipan ni Joshua na umuwi na dahil papasok pa siya kinabukasan at isa pa medyo nakakaramdam na rin siya ng konting pagkahilo. Kanina pa sana siya nakauwi kung hindi lang panay ang pigil ng dalawa niyang kaibigan dahil maaga pa naman daw. Kung umakto pa ang mga gagong ito, akala mo mga anak na iiwanan ng mga magulang sa tuwing tatangkain niyang umalis. Si Vince nakahawak sa braso niya samantalang si Nick naman ay nakahawak sa hita niya. Para siyang hayop nakakatayin dahil ayaw siyang pakawalan ng mga kaibigan niyang may mga sira sa utak. Mga walang hiyang ito, nakakahiya ang mga pinagagagawa. Ang ilan tuloy sa mga taong nandoon ay napapatingin sa gawin nila. Baka akala ng mga ito matindi ang pangangailangan niya dahil pinagsabay niya ang dalawang barakong gago. Lang yatong mga to eh. These two were a pain in the ass. Oo, maaga pa nga. Maaga pa para bukas. Sa loob-loob niya. Palibasa kasi wala itong ibang mga inaatupag kundi ang maglakwatsa at mambabae. Mga walang direksyon ang buhay. Nakapag-aral naman ang mga ito pero kung umasta daig pa nito ang mga palaboy sa daan. Mabuti pa ang mga palaboy. Madiskarte sa buhay pero itong dalawang ito, sarap buhusan ng kumukulong mantika dahil nakakaasar ang mga muka. Hindi siya makaalis-alis dahil nakakunyapit sa kanya ang dalawa na akala mo'y mga unggoy na gutom na gutom. Hindi raw siya pwedeng umuwi hanggat hindi sila lasing na lasing. Tama ba ang pag-iisip ng mga lalaking ito? Lesson learned, huwag makipagkaibigan sa mga baliw na unggoy. Ayaw siyang payagan ng mga ito. Paano kasi isang sasakyan lang ang ginamit nila papunta sa V-Night dahil pareho lang naman daw kasi sila na lugar na uuwian. Ang mga siraulo niya kasing kasama iniwan sa binat ang mga sasakyan nito at nakisakay sa kanya para daw makatipid sila sa gasolina. Akala mo hirap na hirap sa buhay para magtipid ng husto. Samantalang mas mahal pa nga ang presyo ng alak na iniinom nila ngayon kumpara sa ilalabas nitong pera para sa panggasolina ng mga sarili nitong sasakyan. Kanina pa siya nagtitimpi sa dalawa dahil imbes na makauwi na sana siya, kanina pang alas 8 ng gabi ay hanggang ngayon nandito pa rin siya at pinapanood niya ang dalawa sa mga pinaggagawa nito. Wala itong mga kahihiyan kahit na nasa kanila na ang atensyon ng mga taong nandoon. Hindi mapakali ang mga ito na akala mo'y may mga galis sa katawan. Let's go home. Ayaw niya sa dalawang baliw na akala mo'y galing sa ibang planeta para kasi mga wala na ito sa katinuan. Kung kanina panay ang pigil nito sa kanya pues ngayon hindi na siya papayag. Halos umaga na pero wala pang kabalak-balak ang dalawa. Umiya na Joshua, nag-enjoy pa nga kami. Umiya na please. Pigil sa kanya ni Vince. Nag-poppy eyes pa ang gago kaya nagmukha tuloy itong manyak sa paningin niya. Si Vince at si Nick lang naman ang masaya pero siya, simula pagpunta nila dito sa V-Night ay mas lalo lang uminit ang ulo niya. Mauna na ako sa inyo. Pahayag niya sa dalawang kasama niya na kulang-kulang. Walang dalang sakyan ng mga ito kaya imposibleng hindi ito sumabay sa kanya. Ang KJ mo naman, Rude. Umupo ka nga muna dito. Hinatak siyang paupo ni Vince pero nagmatigas siya. Umupo ka muna. Yung nga ulit yung ginawa sa'yo ng janitors mo kanina? Paulit-ulit na tanong ni Vince na parang sirang plaka. Napahilot siya sa kanyang sentido. Mukhang wala na sa katinuan nitong si Vince na ito dahil hindi makamove on sa nangyari. Pumiksi siya mula sa pagkakahawak nito sa kanya. Ang kamay naman ni Nick ay binaklas dahil nasasagi na rin itong itlog niya. Ang daming pwedeng hawakan, hita niya pa talaga. Kaya hindi niya masisisi ang mga taong nakatingin sa gawin nila habang umiiling-iling. Kasi nga naman kung titingnan mula sa malayo parang hinihimas-himas nito ang hita niya. Kanina niya pa gustong tadyakan ng pagmumukha ng dalawa pero matinding pagpipigil lang ang ginagawa niya. Dude, umupo ka nga muna kasi.
Pigil ni Vince sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan dahil nagsimula na siyang humakbang palabas ng pag-aari nitong bar. Kung hindi pa talaga kikilos sa mga ito ay mapipilitan siyang umuwi na mag-isa at bahala na ito sa mga buhay nito. Bro, wait! Pigil nito sa kanya habang walang tigil sa kakatawa. Para siyang may kasamang mga baliw dahil sa ginagawa nito. Balak niya kasing dumaan muna sa opisina niya sa Binet dahil naiwan ang cellphone niya kanina dahil sa sobrang inis. Ako na magdodrive, dude. Give me your key, baby. Inilahad ni Vince ang palad nito sa kanya dahil hinihingi nito ang susi ng kotse niya. Wala siyang tiwala sa pagmumukha nito dahil mukhang mas lasing pa ito kaysa sa kanya. Ako na, sumakay na kayo bago ko pa kayo iwanan dito at isa pa, wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Walang emosyon niyang sabi rito at pagkatapos ay tinalikuran niya na ito. Tumikim siya ataas noong naglakad patungo sa nakaparada niyang sakyan habang nakapumulsa pero pagkapasok niya sa passenger seat ay marahas siyang napahilamos gamit ang kanyang mga palad. Shit, I want to wring his neck. Ani Nick na halata sa boses ang pagkainis nito kay Vince. Pareho lang naman ang mga ito, kunti na nga lang magkamukha na ang dalawa. Nang pumasok si Vince sa loob ng sakyan niya, sumisipol-sipol pa ito at kumakaway-kaway sa mga taong nandoon habang siya naman ay nagtakip ng muka. This is the most embarrassing moment of his life. Parang gusto niya ingud-ngud ito sa manibela pero pinigilan niya ang sarili. Bago pa man sila makarating sa gusaling pag-aari niya, inutusan niya muna sa Vince na iparada muna sa tabi ng kalsada ang sakyan niya. Vince, itabi mo muna. Utos niya kay Vince dahil ito ang may kontrol sa manibela. May naaninag kasi siyang dalawang figura na nag-aagawan sa bisikleta. Napatingin siya sa suot niyang relo. Ano pang ginagawa ng dalawang iyon? Samantalang alauna na ng madaling araw? Siguro nag-overtime ang janitress niya kagaya ng ipinangako nito kanina. Dapat lang dahil unang araw nito sa trabaho pero na-late na kaagad ito. Nasobrahan naman yata ito sa sipag dahil inabot na ito ng umaga o baka naglaro lang ito sa loob ng gusali. Pwede rin naman kasi na natulog lang ito sa locker room. Sa nakikita niyang karakter ng janitress niya mukhang hindi malabong mangyari iyon. Natanong niya sa sarili kung anong nagustuhan ni Daphne sa boyfriend nito o asawa. Hindi niya kasi sigurado kung ito nga ang asawa o kabit lang ng huli. Why did he feel like he was betrayed? Langya, para bang nangihinayang siya sa kaalaman na meron na itong asawa at mga anak. Natawa siya sa sarili. Siguro nababaliw na siya. Nakakawaan na siguro siya ni Viliana na kulang sa pansin. He wanted to burn that bicycle sa totoo lang. The boyfriend nor the husband of his janitress was the cheapest man he knew. Susundo at maghahatid ng babae tapos bike lang ang gamit. Ito naman janitress niya kumakangiti akala mo'y ang bisikleta na ang pinakamagarang sakyan sa balat ng lupa. Parang mga batang nag-aagawan sa bisikleta. Ang sakit sa mata. Dude, di ba empleyado mo yun? Tanong sa kanya ni Vince. Marahil napansin din ito na hindi siya kumikilos kaya sinundan din ito ang direksyon kung saan siya nakatingin. Diba? Siya yung naging dahilan kaya ka naihi. Nag-umpisa na naman ang Vince na ito. Yes, she is. Pagkumpirma naman ni Nick. In fairness, her boyfriend was devilishly handsome. Bagay na bagay sila. Si Vince ulit ang nagsalita. Wala ka talagang binatbat, dude. Yung boyfriend niya mukhang astig eh. Ikaw kasi, muntik ka nang maihi sa pantalon mo kanina dahil sa sobrang panginginig. Oh, I forgot. Pumunta ka nga pala sa banyo dahil naihi ka at natay pa. Dagdag pa nito at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Napakababaw ng kaligayahan ng mga ito. Diba dude? Naihi ka kanina? Tanong pa nito sa kanya na pati ang ekspresyon ng mukha nito ay nakakaasar talaga. Sinamaan niya ito ng tingin. Nag-LB ang pangako eh. Happy? So, okay ka na? Nasagot ko na ba yung paulit-ulit mong tanong sa akin? Kaya mag-move on ka na dahil para ka nang sinapian ng masamang spirito. Sarkastiko niyang tugon dito. Nakakainit ng ulo ang Viliana na ito. Ang sarap bigwasan. Gumagawa ng issue na naihi daw siya kanina. Well, totoo naman yun dahil naihi naman talaga siya pero hindi si Daphne ang dahilan noon. Ano, wala na siyang karapatan para umihi? Langya na to. Naihi daw siya tapos natay pa. Haduwaw. Nakakahiya talaga dahil kung ano-ano mga pinagsasasabi nito. Ngumisi pa ito na nakakaloko sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Wala kang sinabi, dude. Mas gwapo naman talaga ako. Sa gago niyan eh. Giit niya sa dalawa. Kung meron man taong hihigit sa kanya, yun ay ang namayapa niyang ama. Mas gwapo siya sa'yo, dude. Wala kang panama sa kanya. Siguro dapat bukas, gumamit ka na rin ng bisikleta para mapansin ka niya.
Suwestyon ni Vince habang nakatingin sa kanya. Kung makapayo ito, akala mo talaga seryoso. Umakto pa ito na akala mo isang adik sa kanto. Minsan nagsisisi siya kung bakit nagkaroon siya ng mga kaibigan na kulang yata sa buwan. Si Nick, tahimik nga pero araw-araw naman kasama ni Vince kaya siguro nahawaan na. Dahil sa naging pahayag ni Vince ay natawan na rin si Nick kaya naman ang dalawa niyang kasama ngayon bumalik na naman sa dating gawi. Hihinto ito at pagkatapos ay tatawa na naman. Para bang pinag-uusapan siya ng dalawa sa pamamagitan ng palitan nito ng tingin at pagkatapos ay sabay na naman natatawa ng malakas. Para nang iinsulto ang mga ito. Yeah, I agree. Segunda pa ni Nick. Ano siya, sira ulo? Ang dami niyang sakyan tapos magbibisikleta siya? Umuwi na tayo. Utos niya kay Vince. At kung siya lang ang nasa Manibela, kanina niya pa ito sinipa palabas. Oh, akala ko ba may kukunin ka sa loob ng opisina mo? Nagtatakang tanong ni Vince sa kanya habang umiiling. Napabuga siya ng hangin. Wala, kaya pwede bang paandarin mo na itong sasakyan para makauwi na tayo? So jealous. Deklara ni Nick. Ang sarap buhusan ng mga mukha nito ng hawak niyang mineral water. Never pa siyang na-insecure sa buong buhay niya. At hindi siya kailanman mai-insecure sa kahit kanino. Lalong-lalo na sa taong nakabisikleta lang. Good morning, Joshua. Magalang nabati sa kanya ni Mang Ato nang mapagbuksan siya nito ng pintuan. Daig pa nito ang mga security guard dahil lagi itong mulat at palagi din itong may hawak-hawak na sariling logbook. Morning to, Mang Ato. Balik niyang bati rito at pagkatapos ay tinanguan niya ito. Alas 3 na kasi ng madaling araw nang makarating siya sa bahay nila at pagkatapos ay papasok pa siya mamayang alas 8. Hindi naman sana siya abutin ng umaga kung wala lang siyang kasamang mga baliw. Nasaan ba ang driver mo? Usisa nito habang may sinusulat sa sarili nitong logbook. Dapat lagi ka may kasama lalo na ngayong inabot ka na ng umaga. Kasama ko naman po si Nick at Vince. Imporma niya sa matanda. Nakakaunawang tumangutango naman ito sa kanya. Kilala kasi nito ang 2 taong binanggit niya. Araw-araw ba naman nandito ang mga yun eh. Kung minsan pa nga akala mo itong may-ari ng bahay nila dahil sa tuwing nagagawi ang dalawa, sa kusina agad ito dumediretso. Si Mang Ato ay matagal nang naninilbihan sa kanila. All around kung tawagin, nagluluto, naglalaba, nagwawalis at kung ano-ano pa. Hindi naman nila ito inuobliga. Minsan nga sinasabihan niya na ito na magpahinga na lang pero mariin itong tumututol. Halos hindi na rin ito nag-asawa dahil sakit lang daw sa ulo ang mga babae. Itinuturing na rin nila ito bilang parte ng kanilang pamilya dahil wala naman itong kamag-anak dito sa Maynila. Ito ang unang taong nasaktan nang mamatay ang mga magulang niya. Hindi ito makapaniwala nung una dahil nagbibiruan pa nga raw ang mga ito bago naganap ang aksidente. Ang ikinagagalit niya na hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang matinong resulta. Puro lang mga haka-haka. Baka raw nakatulog ang kanyang ama. Baka raw nawala ng preno kaya sumalpok ang mga ito. Kilala niya ang ama. Alam niyang mabagal lang itong magmaneho lalo na takot ang kanyang ina kapag mabilis ang patakbo nito. May CCTV naman sa lugar na pinangyarihan pero hindi raw gumagana noong mga oras na iyon. Akmang aalis na sana siya sa harapan ng matanda nang biglang may pumasok sa isipan niya. Mang Ato? Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Napatingin naman kaagad ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Marunong ho ba kayo magbisikleta? Alanganin niyang tanong dito habang nakangiwi. Naguguluhan man ay tumango ito. Oo naman, bakit mo na itanong? Dahil sa naging pahayag nito ay natuwa siya ng husto. Dito na lang siya magpapaturo kaysa sa 2 niyang kaibigan. Lumapit pa siya sa matanda na akala mo'y sekreto ang sasabihin niya at ayaw niyang may iba pang makarinig. Meron po kasi akong kalaban. Umpisa niya. Nagulat na lang siya nang bigla itong kumaripos ng takbo papunta sa likurang bahagi ng kanilang bahay at pagbalik nito, marami na itong mga daladala. Meron pa itong mga kinuha sa gilid ng pader na kung ano-ano. Halos lahat yata na inlabas nito para maprotektahan siya sa sinabi niyang kalaban. May palakol, asarol, lagari, martilyo, itak at kalaykay. Hindi niya malaman kung magtatanim ba ito ng halaman o magkukumpuni ito ng mga sira-sirang bagay. Ano ho bang gagawin niya sa mga iyan? Nagtatakang tanong niya at tinuro niya pa ang mga kinuha nitong kagamitan. Hindi siya nito sinagot pero sinipat nito ang kabuuan niya. Ano nangyari? Nasaan na sila? Nasaktan ka ba? Nasundan ka? Sunod-sunod nitong tanong. Langya nila. Pinatay na nga nila ang mga magulang mo tapos ikaw naman ang susunod nila? Nanggagalaiti pa nitong pahayag habang hingal na hingal.
May hawak-hawak na rin itong baril ngayon at abala na rin ito sa paglalagay ng mga bala para itong susugod sa giyera. Hindi niya pinahalatang natatawa siya dito dahil napakaseryoso ng mukha nito. Bisikleta ang kailangan ko, Mang Ato. Yun ang tanging paraan para matalo ko ang mga kalaban ko. Ay niya sa matanda at pagkatapos ay inakbayan niya ito para kumalma. Bahagya niya ring minasahe ang balikat nito. Mabilis itong napatingin sa kanya. Ano? Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. Siguro iniisip nito na baka pinaglalaruan niya lang ito. Bakit bisikleta? Usisa nito na ngayon ay medyo kalmado na at kalaunan ay umiiling-iling pa. Gusto mo bang magpasikat sa babae? Inilapag na nito ang hawak nitong baril at tumarap na ito sa kanya. Hindi ka naman marunong magbike, di ba? Huwag mo nang tangkain magbisikleta dahil baka dumugo pa yung puwet mo. At isa pa, baka sumemplang ka, masira pa yung gandang lalaki mo, Joshua. Hindi siya magpapa-apekto sa mga sinabi nito dahil desidido talaga siyang matuto. Kasi hodang dumugo pa pati mga itlog niya basta matuto lang siya. No one can stop him. Kaya nga po ako lumapit sa inyo para magpaturo eh. Alam ko po kasi marunong kayo. Dahil sa sinabi niya, hindi na nito napigil pa ang sarili na matawa, na para bang iyon na ang pinakamalaking biro na narinig ni Mang Ato sa buong buhay nito. Umiling-iling pa ito habang natatawa. Para kang bata, Joshua. Anong ginagawa ng mga sasakyan mo? Gamitin mo ang pinakamaganda at pinakamahal mong sakyan kung gusto mong magpa-impress sa isang babaeng nagugustuhan mo. I'm not trying to impress anyone. Sansala niya sa mga sinasabi nito. I just want to learn how to drive a bicycle. That's all. And I just decided to go to VNet using a bicycle every day. Mang Ato, para na rin kasi akong nag-gym noon. Deklara niya sa matanda. Dahilan para mamilipit ito sa kakatawa. Ano ba nakakatawa sa mga sinabi niya? Sadyang mabababaw lang talaga siguro ang kaligayahan ng mga taong nasa paligid niya. Joshua, listen. Ano na matanda habang natatawa. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang balikan at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Ang mga mata nito ay maluha-luha na rin sa kakatawa. Parang nakikita niya tuloy si Vince sa katauhan nito. Bakit mo ba naisipang magbisikleta? At balak mo ikamo na bisikleta na lang ang gagamitin mo sa tuwing papasok ka sa VNet? Mag-isip ka ngang mabuti, Joshua. Baka maghapon ka na sa kakapital, hindi ka pa rin nakakarating sa VNet. At kapag minalas ka, baka masagasaan ka pa sa highway. Hindi tumatapos-tapos sa pagsasalita dahil yumuyuko at pagkatapos ay tatawa na naman ng malakas. Bago ka pa makarating sa VNet, siguradong pawis na pawis ka na. At sigurado din ako na pati ang puwet mo baka manhid na yan. Hindi ka pa rin nakakarating sa VNet. Bigyan mo ako ng magandang dahilan, Joshua. Nang sa gano'n ay maintindihan ko yung pinagdadaanan mo. Parang tumanda lang si Vince. Pakaramdam niya si Mang Ato ang pumalit kay Vince dahil ganoon na ganoon din kasi makatawa ang kaibigan niya. Kagaya na lang kanina sa bar. Lumubo na nga ang sipon nito pero tuloy pa rin sa kakatawa. Si Mang Ato naman halos magtalsika na mga laway nito sa mukha niya. Kaya pa simple niyang inilalayo ang mukha niya rito. Halos mapunit na rin ang bibig nito sa kakatawa. Mukhang nagkamali siya ng taong nilapitan. Para nga po maiba naman. Giit niya. Pero kahit siya, hindi niya alam kung bakit gusto niyang matuto. Joshua, paraw silang napalingon ni Mang Ato sa pinanggalingan ng boses ng taong tumawag sa kanya. Anong oras na? Kadarating mo lang ba? Tanong nito habang nakapamulsa. Kuya, mataman itong nakatingin sa kanya. Inaalam siguro nito kung uminom siya ng alak kaya inumaga na siya ng uwi. Simula kasi nang mamatay ang mga magulang nila, lagi itong nakabantay sa bawat kilos niya. Lagi nagpapaalala na mag-iingat daw siya palagi dahil nasa paligid lang daw ang mga kalaban ng pamilya nila. His older brother always look after him kahit na hindi sila magkadugo dahil nga adopted lang ito. Mas matanda ang kapatid niya ng 2 taon sa kanya. Silang dalawa na lang ang magkakampi at magkasangga sa lahat ng oras. Uminom ka na naman, Joshua. Hindi iyon tanong kundi isang kumpirmasyon. Ano bang plano mo sa buhay? Para itong ang mama nila kung makapagsalita. Pero kahit ganoon, mahal na mahal niya ang kuya niya. Nilapitan niya ito at inakbayan. Wala to, kuya. Meron lang konting salisalo kasi birthday na isa sa mga empleyado natin. Pagsisinungaling niya. Ibigay mo lahat ng listahan ng mga empleyado at empleyado mo para alam ko kung kailan ka gagabihin at umagahin ng uwi. Seryoso nitong Saad. Why? Takang tanong niya. Umismid ito. Halos araw-araw kasi sinasabi mong kaarawan ng mga empleyado natin eh. Marunong ka ba magbisikleta, Jaime?
Singit ni Mang Ato sa usapan nilang magkapatid. Pareho silang napatingin ng kuya niya kay Mang Ato. Pinanlakihan niya ito ng mata para iparating dito na huwag ipaalam sa kuya niya ang mga napag-usapan nila. Salubong ang mga kilay ng kapatid niya habang nakatingin kay Mang Ato. Kahit hindi sila totoo magkapatid, alam niya sa sarili niyang hindi sila nagkakalayo ng itsura nito. No, matipid nitong sagot sa matanda. Si Joshua kasi gustong matutong magbisikleta para daw makatipid ng gas. Bike na rin daw ang gagamitin ng kapatid mo simula bukas. Nanlaki ang dalawa niyang mata dahil sa mga sinabi ni Mang Ato sa kapatid niya. Sumayos pa siyang isarado ang bibig nito pero tuloy-tuloy lang ito sa pagsasalita. Lagot, it's supposed to be a secret. Kaya naman binalingan siya ng kuya, Jaime niya. And why do you need a tow bicycle, Joshua? I just wanted to grant someone's wish, kuya. Palusot niya. Birthday kasi ng anak na isa sa mga empleyado ko at yun ay bibigay ko regalo. Akala ko ba gusto mong matutong magbisikleta? Sabat na naman ni Mang Ato na tila naguguluhan na. Bakit ba hindi ito marunong sumakay sa daloy ng usapan? Huminga siya ng malalim. Because I just wanted to teach the child. Paano ko siya tuturuan kung ako mismo hindi marunong? Then, what's the name of your employee? And what is the name of the child? Ako nang bibili. Joshua, leave that to me. Kaswal na pahayag ng kapatid niya. No, ako na kuya. Gusto ko kasi na ako mismo ang pumili ng ireregalo ko sa bata. Mabilis niyang sagot dito. Halatang nagdududa ito pero kalaunan ay tumatango-tango na rin. Maligo ka na, Joshua. You don't want this to happen again. Walang emosyon nitong sabi at pagkatapos ay tinalikuran na siya dahil pumasok na ito sa sarili nitong kwarto. Napatingin naman siya kay Mang Ato na napapailing. Maligo ka na raw, Joshua. Bukas na lang kita tuturuan magmaneho ng bisikleta. Magsuot ka ng supporter para hindi ka magkaroon ng luslus. Payo ni Mang Ato sa kanya habang namimilipit sa kakatawa. Inginuso pa nito ang alaga niya. Kung gusto mo pang mapakinabangan niyang mga yan, huwag mo nalang ituloy ang pinaplano mo dahil kawawa lang yan. Hindi po para sa akin yung bisikleta. Ibibigay ko po yun bilang regalo sa anak ng empleyado ko. Nainis niyang saa dito. Hindi marunong magtago ng sekreto. Ikaw na bata ka. Alam kong gusto mong matutong magbisikleta. Nahiya ka pa. Natatawang saad nito habang dinadampot isa-isa ang mga bagay na kinuha nito kanina. Sige na, magpahinga ka na at huwag kang mag-alala dahil hahanapan kita ng bisikleta bukas para maturuan kita. Isang maluwang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Pumili ka ng 10 supporter bago ka magpaturo sa bisikleta kung gusto mo pang magkaroon ng pamilya. Sabi pa nito bago siya tinalikuran. Kahit naiinis ay tumangutango pa rin siya dahil kailangan niya ng tulong nito. Nang mawala na ito sa paningin niya ay tumalikod na rin siya para magtungo sa sarili niyang kwarto. What kind of supporter? Bakit kailangan niya nun? Hindi niya alam kung bakit ginagawa niya ang mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay niya. Kapag natuto siya magbisikleta, may maipagmamayabang na siya sa dalawang kumag. Lalong-lalo na sa lalaking lagang sumusundo sa mangkukulam niyang tagalinis. Ang aga-aga mainit na kaagad ang ulo ni Daphne. Kagabi kasi tinawagan siya ni Ate Rosie, ang secretary ni Joshua at sinabing kapag na-late pa daw siya, kahit na 1 minuto ay parurusahan na daw siya ng boss niyang supot. Araw-araw daw kailangan niya mag-report sa opisina nito dahil kung hindi, babawasan daw nito ang sweldo niya kahit na maaga pa siyang nakapag-in sa machine. Well, wala naman siyang pakialam kahit bawasan pa nito na 1,000 ang sahod niya. Kaya lang ang inaalala niya baka isipin ng mga katrabaho niya na matigas ang ulo niya dahil hindi siya marunong sumunod sa nakatataas. Anong kabaliwan na naman kaya ang naisip ng supot na iyon? Sa bagay, pwede rin naman siyang bumawi dito sa ibang paraan. Di man ngayon pero susiguraduhin niyang makakaganda rin siya sa tamang panahon. Kada umaga daw dapat siya ang unang makikita nito. Ano siya, asawa nito? 1 minutong late, automatic absent? Sarap talagang itlugan. Nakakagigil. Pagdating niya sa VNet building, nakahanda na kaagad ang matamis niyang ngiti. Good morning, Manong. Bati niya sa security guard habang malapad ang pagkakangiti. Sa tuwing pumapasok kasi siya sa VNet ay nakikipag-fist bump ito sa kanya. Tropa na sila eh. Alam na rin kasi nito na supot si Joshua dahil nga sinabi nung isang security guard na kapalitan nito. Yung taong sinabihan niya noong nakaraang gabi na hindi makapaniwala sa ipinagtapat niya na supot pa si Joshua. Huwag lang talagang malaman ni Villena ang sekreto nilang tatlo dahil baka matanggal ang mga ito sa serbisyo. Good morning, Miss Daphne. Balik nitong bati sa kanya. Nasa loob na po si
Mr. S. Yan kasi ang binigay niyang codename ni Joshua para hindi sila mahalata. S stands for supot. Ganun po ba? Kung ganun, kailangan ko na po palang magmadali. See you, Manong. Anya rito pagkatapos ay tumakbo na siya ng mabilis papasok. Pagpasok niya sa VNAT, nag-in muna siya tapos dumiretso kaagad siya sa locker room para ilagak ang mga gamit niya. Siguradong maghapon na naman siyang pagod. Mukhang ayos naman si Villana dahil hanggang ngayon buhay pa rin naman ito. Kaya bakit kailangan niya pa magsakripisyo? Araw-araw pala, palala ng palala ang trabaho niya. Kakapasok niya pa lang pero parang gusto na niya umuwi. Yung katawan niya na fresh pa pero yung kaluluwa niya pakiramdam niya iiwanan na siya. Konti na lang bibigay na talaga siya. Sa locker room na din siya nagpalit ng damit na angkop sa kanyang trabaho bilang isang masipag at masayahing janitress. Masipag at masayahin? Hindi niya alam kung saan banda dahil napipilitan lang naman talaga siya. Pagkatapos magbihis ay nagtungo naman siya sa stockroom para kumuha ng mga gagamitin niya sa paglilinis. Araw-araw ganito ang routine niya. Pero kahit na paulit-ulit lang ang ginagawa niya ay hindi pa rin talaga siya nasasanay. Tuwing umuwi siya sa apartment niya para siyang lantang gulay. Tapos itong supot na Joshua na ito, masyado pang papansin. Kailangan daw kapag gusto siya nitong makita ay dapat magtungo raw siya sa opisina nito kahit na may ginagawa pa siya. Paano pala kung nasa banyo siya at nagbabawas? Paano kung tubol at nahihirapan siyang ilabas tapos eksakto naman na tinatawag siya nito? Anong gagawin niya? Ang lalaking yun hindi nag-iisip. Janitress siya at hindi siya nito alalay. Pero kung umasta ang lalaking yun, akala mo kontrolado ang buhay niya. Hindi naman talaga siya sigurado kung supot nga ang boss niyang iyon. Pero imposible din na hindi pa yun tuli. Sa tanda nun, hindi pa tuli. Sa bagay yung kapitbahay nga nila may mga apo na pero hindi pa raw yun tuli ayon sa asawa nito. Hindi na naman siya naniniwala lalo na't hindi pa naman niya nakikita sa personal ang alaga ng asawa nito. Naasar lang talaga kasi siya kay Joshua dahil sa mga pinagagagawa nito kaya niya ito tinatawag ng ganoon. Kapag dumating ang isang araw na inatake talaga siya ng kabaliwan, tutulian niya ang baliw na iyon kahit nasabihan pa nitong tuli na ito. Tutulian niya ito ng paulit-ulit gamit ang nail cutter hanggang sa mamatay ito sa impeksyon. Kakainit ng ulo. Bawat taong nakakasalubong niya ay matamis niyang iningitian. Binabati niya rin ang mga ito ng magandang umaga. Ingat po kayo. Dahan-dahan lang po at madulas. Ngiti dito, ngiti doon. Nakakangalay ng panga. Balak niya nangang maglagay ng security camera sa loob ng banyo Nang sa ganoon, malaman niya kung sino ang mga tumatain na hindi marunong magbuhos. Mga balahura. Pero kahit ganoon, ipinapakita niya pa rin kung gaano siya kasaya habang naglilinis sa loob ng langhiyang kubeta na para bang napaka-dedicated niya sa kanyang ginagawa at palaban sa hamon ng buhay. Pero ang totoo, gusto niyang sikmuraan lahat ng pumapasok at lumalabas mula sa banyo. Lagi kasi siyang sumusuka kapag kubeta na ang nililinisan niya. Nakakapanghina at talaga namang hindi siya makakain ng maayos dahil nga hindi naman siya sanay sa ganoong trabaho. Pero bilib siya sa mga kasama niya dahil totoong masipag ang mga ito. Hindi kagaya niya na nagsisipag-sipagan lang. Lagi siyang nakangiti kapag may mga taong nakatingin sa kanya habang naglilinis pero kapag tumalikod na ang mga ito, parang gusto niyang magwala at hagisan ng bomba ang lahat ng banyo sa loob ng gusali. Nang sa ganoon, sa tuwing magbabawas sa mga empleyado ng VNAT, ay mapipilitan ng mga ito na umuwi sa kanilang pamamahay. Bad trip? Kung may pakanta-kanta pa siya para isipin ng mga ito na masayang-masaya siya sa kanyang ginagawa pero ang totoo, nanghihina talaga siya. Pakiramdam niya kailangan niyang uminom lagi ng energizer. Napabugo siya ng hangin habang papunta sa lugar na nililinisan niya. She's humming a song like an idiot. Sa bandang entrance kasi siya mag-mop ngayon. Pasipol-sipol pa siya pero ang totoo gusto niyang paghahampasin sa muka ang mga taong padaan-daan gamit ang hawak niyang mop. Wala namang pinupuntahan ng mga ito pero pabalik-balik. Habang Conway masayang nagmomop, nakarinig siya ng yabag papalapit kung saan siya nandoon kaya naman dahan-dahan niya itong dilingon. Isang babaeng payatot na punong-puno ng kolorete ang pagmumuka ang bumungad sa kanya. At taol na lang ang kulang, pwede na itong ilibing. Maganda sana ito kaya lang nasobrahan naman yata ito sa pagdadayat dahil halos butot balat na lang ito. Malaki ang dibdib nito. Check. Malaki ang puwet. Check. Maliit ang balakang? Check. Overall, maganda sana kaya lang mukha na itong bangkay. Siguro isang butiki na lang ang hindi pumipirma para matodas ito. Nakasuot ito ng pink sleeveless at maikling palda. Konting kembot na lang makikita na ang kuyukot nito.
Nilampasan siya nito at akmang sasakay na sana ng elevator nang bigla itong magpreno. Siguro meron itong nakalimutan kaya ito bumalik. Nagkibit-balikat na lang siya at ipinagpatuloy na lang ang pagmamop habang nakangiti ng todo. Pero sa pagkagilalas niya, pabalik-balik lang itong naglalakad kung saan siya nagmomop. Kaya naman huminto muna siya sa ginagawa niya at pinanood ito habang nagpa-fashion show sa basang sahig. Mataas pa naman ang takong ng suot nitong sandals. Kapag ito nadulas, siguradong mapipilayan ng babaeng ito. Sige, ipagpatuloy mo lang yan. Bulong na isipan niya. Hindi nga ito nadulas pero sinipa naman ito ang signboard na nilagay niya. Pero hindi pa ito nakontento doon dahil pagkatapos noon ay isununod naman ito ang mopping trolley na nananahimik sa bandang gilid ng pader. Tinaob nito iyon kaya natapon ng tubig na nakalagay doon. Ay, gusto nito ng away Dahil sa sobrang inis na nararamdaman niya, kaagad siyang tumalikod para magtungo sa banyo at kumuha siya ng isang balde na punong-puno ng tubig. Pagbalik niya, ganoon pa rin ang ginagawa nito. Animoy nagdodrill ito. Fine, just let me know if you're done, bitch. Inilapag niya muna sa sahig ang kinuha niyang balde na may lamang tubig at pinanood niya ang babae hanggang sa matapos ito. Mukhang matagal pa ang walang hiya kaya sumandal muna siya sa pader at humalukip-kip. Nanguuyam pa ang mga ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Nang matapos ito sa kabaliwan nito ay humarap pa ito sa kanya habang nakapamewang. Oops, sorry. Ngumiti siya dito nang nakakaloko pagkatapos ay binuhat niya ang balde na punong-puno ng tubig. Pati yung balde hinagas niya sa mukha nito. Oops, sorry ito. Pagkatapos nun, sumayaw-sayaw pa siya. Halatang nagulat ito sa ginawa niya kaya nawalan ito ng balansa at pasalampak itong napaupo sa sahig. You deserve it, bitch. Kung ito parang nagdidrill kanina, pues hindi rin siya magpapatalo. Sumayaw siya ng cha-cha, talaga naman na todo bigay pa.